Sa isang iglap na desisyon sa gitna ng panganib, isang pulubi ang gumawa ng isang hakbang na ikinagulat ng lahat. Isang hakbang na nagligtas ng buhay ng isang bilyonaryo at tuluyang nagpabago sa kapalaran nilang dalawa. Ang lahat ay nagsimula sa isang malamig na umaga sa gitna ng lungsod ng Maynila, kung saan ang mga busina ng sasakyan ay tila musika na sa tenga ng mga taong araw-araw nang nakikipagsapalaran para mabuhay. Si Daniel Villarreal ay kilala sa mundo ng negosyo bilang isang bilyonaryong may pusong bakal, matatag, tahimik, at bihirang magpakita ng emosyon. Sa edad na 45, nasarurok siya ng tagumpay, may mga gusali, kumpanya, at impluensyang kayang yumuko ng maraming tao. Ngunit sa likod ng kanyang makinis na suit at maayos na buhok, may lihim na sakit na unti-unting sumisira sa kanyang katawan. Sa kabilang dako ng kalye, naroon si Mang Isko, isang lalaking halos 50 taong gulang na, gusgusin ang damit, mahaba at gusot ang buhok, at may matangpon ng karanasan at pait ng buhay. Dati siyang nurse sa probinsya, ngunit dahil sa sunod-sunod na trahedya, pagkawala ng pamilya at trabaho, napadpad siya sa lansangan. Kahit wala na halos, dala pa rin niya ang kaalamang minsan ay nagligtas na maraming buhay. Nagtagpo ang kanilang mundo sa isang charity event na dinaluhan ni Daniel. Habang nagbibigay siya ng talumpati, bigla siyang nanlumo, hinawakan ang ulo, at muntik nang mawalan ng malay. Napansin ni Mang Isko ang kakaibang pamumutla at ang biglang paghinga ni Daniel. Sa isang iglap, lumapit siya kahit pinipigilan ng mga gwardiya. May bukol sa ulo niya, bulong ni Mang Isko, nanginginig ang boses ngunit tiyak ang mga mata. Sa gitna ng kaguluhan, napansin ni Mang Isko ang maliit na sugat sa anit ni Daniel na may kakaibang reaksyon sa liwanag. Naalala niya ang mga kasong nakita niya noon, isang bihirang kondisyon na nangangailangan ng agarang pag-ahit ng buhok upang mailapat ang tamang lunas at maiwasan ang impeksyon na maaaring ikamatay ng pasyente. Walang oras para magpaliwanag ng mahaba. Kinuha niya ang maliit na gunting na dala ng isang stylist sa event at, sa harap ng nagulat na mga tao, sinimulan niyang ahitin ang buhok ng bilyonaryo. Nagulat ang lahat. Ang mga bisita ay napahinto, ang mga gwardiya ay hindi alam kung haharang o hindi, at si Daniel, kahit mahina, ay nakaramdam ng kakaibang tiwala sa estrangherong ito. Habang nalalaglag ang buhok sa sahig, ipinaliwanag ni Mang Isko ang bawat hakbang. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit may bigat ng karanasan. Sa pulong ng mga medikal na kagamitan na agad dinala, nailigtas ang buhay ni Daniel bago pa dumating ang ambulansya. Pagkatapos ng insidente, nagising si Daniel sa ospital na may ahit na ulo at bagong pananaw sa buhay. Hinanap niya ang lalaking nagligtas sa kanya. Nang makita niya si Mang Isko sa labas ng ospital, nakaupo at tahimik, doon nagsimula ang isang ugnayang hindi inaasahan, isang ugnayang magpapabago sa kanilang kapalaran at magpapakita na ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa pera. Word count, 2,000. Ang balitang nailigtas ang buhay ng kilalang bilyonaryo ay mabilis na kumala. Ngunit ang hindi alam ng marami, ang pulubing si Mang Isko, ay muling nagising ang pag-asang matagal nang nawala. Pinatawag siya ni Daniel sa kanyang silid, at doon, sa unang pagkakataon, nag-usas sila bilang 2 taong pareho ring nasugatan ng buhay. Ikinuwento ni Mang Isko ang kanyang nakaan, ang pagkawala ng asawa at anak sa isang aksidente, at kung paanong ang sakit ay nagtulak sa kanya sa lansangan. Tahimik na nakinig si Daniel, ramdam ang bigat ng bawat salita. Sa bawat kwento, unti-unting nabubuo ang isang desisyon sa kanyang puso. Hindi lamang niya gustong bayaran ang utang ng buhay, gusto niyang baguhin ang kwento ni Mang Isko. Inalok niya ito ng tirahan, trabaho sa isa sa kanyang mga foundation, at pagkakataong muling magsilbi bilang nurse matapos ang tamang pagsasanay. Hindi naging madali ang pagbabagong ito. Maraming hamon, pagdududa, at takot ang hinarap ni Mang Isko. Ngunit sa bawat araw, naroon si Daniel, hindi bilang amo, kundi bilang kaibigan. Unti-unting bumalik ang kumpiyansa ni Mang Isko, at ang kanyang kaalaman ay muling nagligtas na maraming buhay sa mga outreach program ng foundation. Samantala, si Daniel ay natutong magpahinga, magtiwala, at pahalagahan ang mga simpleng bagay. Ang pagkawala ng kanyang buhok ay naging simbolo ng pagbabagong loob, isang paalala na kahit gaano kakayaman, may mga sandaling kailangan mong umasa sa iba. Word count, 2,000. Habang lumilipas ang mga buwan, naging inspirasyon ang kwento ni Daniel at Mang Isko sa buong bansa. Maraming tao ang natutong huwag husgahan ang anyo ng kapwa. Sa mga event, magkasama silang nagsasalita, ibinabahagi ang kanilang karanasan at ang aral ng pagkatao at malasakit. Si Mang Isko ay muling naging ganap na nurse, may bagong tirahan,
at may layuning muling mabuhay para sa iba. Ngunit hindi nawalan ng pagsubo. May mga taong nagduda sa intensyon ni Mang Isko, at may mga negosyanteng kinwestiyon ang desisyon ni Daniel. Sa gitna ng lahat, pinili nilang manatiling tapat sa isa't isa at sa layuning tumulong. Word count, 2,000. Isang araw, sa isang medical mission sa liblib na lugar, muling naharap si Mang Isko sa panganib, isang batang nangangailangan ng agarang lunas. Sa tulong ni Daniel at ng kanilang team, nailigtas ang bata. Ang eksenang iyon ay nagpatibay sa paniniwala nilang ang kabutihan ay may domino effect. Isang mabuting gawa ay kayang magbunga ng marami pang himala. Word count, 2,000. Sa huli, ang kwento ni na Daniel Villarreal at Mang Isko ay naging patunay na ang buhay ay puno ng hindi inaasahang tagpo. Ang isang pulubi at isang bilyonaryo, pinagtagpo ng tadhana, ay nagturo sa mundo na ang tunay na kayamanan ay nasa kakayahang magmalasakit, magpatawad, at magligtas ng buhay, kahit sa paraang ikagugulat ng lahat. Paglabas ni Daniel Villarreal mula sa ospital, hindi na siya ang payahong taong pumasok doon ilang araw ang nakalipas. Ang bawat hakbang niya sa malamig na pasilyo ay may kasamang pagninilay, sa buhay, sa kamatayan, at sa estrangherong minsang tinuring ng lipunan na walang halaga ngunit siyang naging dahilan ng kanyang patuloy na paghinga. Sa labas ng gusali, nakita niya si Mang Isko, nakaupo sa isang bangkong bakal, tahimik na pinagmamasdan ang mga taong nagdaraan. May hawak itong maliit na supot ng pagkain na ibinigay ng isang volunteer, at sa mukha niya ay bakas ang pagod ngunit may kakaibang kapanatagan. Lumapit si Daniel, hindi bilang bilyonaryong kinatatakutan ng marami, kundi bilang isang taong may utang na loob. Mang Isko, mahinang sambit niya. Napaangat ang ulo ng lalaki, at sa unang pagkakataon, nagtagpo ang kanilang mga mata ng walang takot o pag-aalinlangan. Ayos ka na ba? Tanong ni Mang Isko, parang isang ama na nag-aalala sa anak. Tumango si Daniel at naupo sa tabi niya, hindi alintana ang mamahaling damit na kanyang suot. Doon nagsimula ang mahabang pag-uusap. Ikinuwento ni Mang Isko ang kanyang nakaan, kung paano siya nagsimula bilang isang masipag na nurse sa isang maliit na ospital sa probinsya, kung paano niya minahal ang kanyang asawa at anak, at kung paano isang gabi, sa isang aksidenteng hindi niya inaasahan, nawala silang lahat. Sa bawat salitang binibitawan niya, parang muling bumabalik ang sakit. Ngunit kasabay nito ay ang pag-asa na may nakikinig na sa wakas. Tahimik si Daniel, ngunit sa loob niya ay may bagyong nagagana. Sa unang pagkakataon, nakita niya ang mundo mula sa mata ng isang taong nawalan ng lahat ngunit hindi nawalan ng pagkatao. Hindi kita makakalimutan, sabi niya sa wakas. Hindi lang dahil iniligtas mo ang buhay ko, kundi dahil pinaalala mo sa akin kung ano ang ibig sabihin ng maging tao. Sa mga sumunod na araw, tinupad ni Daniel ang kanyang salita. Inanyayahan niya si Mang Isko na manatili muna sa isang maliit ngunit maayos na apartment malapit sa isa sa kanyang mga foundation. Hindi ito agarang tinanggap ng matanda. May hiya, may takot, at may pangambang baka pansamantala lamang ang lahat. Ngunit sa mahabang pag-uusap at taos-pusong pag-anyaya, pumayag din siya, hindi dahil sa luho, kundi dahil sa pagkakataong muling maging kapaki-pakinabang. Sinimula ni Mang Isko ang kanyang bagong buhay ng dahan-dahan. Binigyan siya ni Daniel ng pagkakataong mag-refresher training bilang nurse, tinulungan sa mga dokumento, at ipinakilala sa mga taong handang magtiwala. Sa bawat araw ng pagsasanay, muling bumabalik ang sigla sa kanyang mga mata. Ang kanyang mga kamay, na dati nanginginig sa lamig ng kalsada, ay muling naging matatag sa pag-aalaga ng may sakit. Samantala, si Daniel ay dumaan din sa sariling pagbabago. Hindi na siya ang laging nagmamadali, laging abala sa pera at kapangyarihan. Natuto siyang huminto, makinig, at magtanong. Madalas niyang bisitahin si Mang Isko, magdala ng simpleng pagkain, at makinig sa mga kwento ng nakaraan. Sa bawat pag-uusap, unti-unting nabubuo ang isang pagkakaibigang hindi inaasahan, isang ugnayang hindi nakabatay sa yaman, kundi sa respeto at malasakit. Hindi rin nawala ang mga hamon. May mga taong nagduda sa intensyon ni Daniel. May mga nagbulong na ang lahat ay palabas lamang. May mga sandaling si Mang Isko ay muling nakaramdam ng takot. Takot na muling mawalan. Takot na baka isang araw ay bumalik siya sa lansangan. Ngunit sa tuwing dumarating ang ganitong mga sandali, naroon si Daniel, hindi bilang tagapagligtas, kundi bilang kaibigan na handang umalalay. Isang gabi, habang magkasama silang kumakain sa maliit na kusina ng apartment, sinabi ni Mang Isko, "Akala ko tapos na ang kwento ko." Gumiti si Daniel at sumagot, "Hindi pa. Minsan, ang akala nating wakas ay simula lang pala ng mas mahalagang bahagi." Sa mga salitang iyon, parehong napagtanto nilang ang buhay
ay may kakaibang paraan ng pagtatahi ng mga suga. Ang isang desisyon sa gitna ng panganib ay naging tulay sa pagitan ng dalawang mundong magkalayo. At sa katahimikan ng gabing iyon, kapwa nila naramdaman na kahit hindi pa perpekto ang lahat, may pag-asa, at iyon ang pinakamahalagang yaman na maaari nilang taglayin. Unti-unting nagbago ang takbo ng buhay ni Daniel Villarreal at Mang Isko habang lumalalim ang kanilang ugnayan. Hindi na lamang ito kwento ng utang na loob, kundi ng dalawang taong parehong may sugat na unti-unting naghihilom sa presensya ng isa't isa. Sa loob ng foundation na itinayo ni Daniel, naging pamilya ang mukha ni Mang Isko, hindi bilang dating pulubi, kundi bilang isang respetadong nurse na muling naglilingkod. Tuwing umaga, maaga pa lamang ay gising na si Mang Isko. May ritual siyang sinusunod, magtimpla ng kape, magdasal ng tahimik, at maghanda para sa araw na puno ng pag-aalaga sa iba. Sa bawat pasyenteng kanyang hinahawakan, ramdam ang kanyang malasakit, hindi minamadali, hindi minamaliit, at laging may kasamang ngiti. Napapansin ito ng mga kasamahan niya, at unti-unti, ang dating pag-aalinlangan ng ilan ay napalitan ng paghanga. Parang matagal ka nang hindi nawawala, minsang biro ng isang batang nurse, habang magkasama silang nag-aayos ng gamit. Ngumiti lang si Mang Isko. Sa loob niya, alam niyang tama iyon, parang bumalik lang siya sa kung saan talaga siya nararapat. Samantala, si Daniel ay mas madalas nang bumibisita sa mga outreach program ng foundation. Hindi na siya ang lalaking laging nasa likod ng mesa. Ngayon, kasama siya sa pamamahagi ng tulong, nakikipag-usap sa mga tao, at nakikinig sa kanilang mga kwento. Sa bawat mukha ng pasasalamat na kanyang nakikita, naalala niya ang araw na muntik na siyang mawala, at ang lalaking nagligtas sa kanya nang walang hinihinging kapalit. Isang hapon, inimbitahan si Daniel bilang panauhing tagapagsalita sa isang business forum. Inaasahan ng lahat ang kwento ng tagumpay, ng pera, at ng diskarte. Ngunit sa halip, nagsalita siya tungkol kay Mang Isko. Ikinuwento niya kung paano ang isang taong halos, hindi pansinin ng lipunan ang siyang nagligtas ng kanyang buhay, at nagbukas ng kanyang mga mata. Tahimik ang buong bulwagan. Maraming napaluha, maraming napaisip. Hindi nagustuhan ng lahat ang pagbabagong ito ni Daniel. May mga kasosyo siyang nag-alala na baka masyado na siyang emosyonal, na ang pagtutok sa kawanggawa ay maaaring makaapekto sa negosyo. May mga pulong na naging mainit, may mga salitang binitiwan na may halong pagdududa. Ngunit sa bawat pagkakataon, malinaw ang sagot ni Daniel, mas mahalaga ang tao kaysa tubo. Sa gitna ng mga pagsubok na ito, si Mang Isko ay nanatiling tahimik na sandigan. Hindi siya mahilig magpayo ng mahaba. Madalas, sapat na ang kanyang presensya, ang simpleng pakikinig, ang pag-alalay sa tahimik na paraan. Isang gabi, nadatnan niya si Daniel sa opisina, mag-isa, nakatitig sa bintana. May mga araw talagang mabigat, sabi ni Mang Isko. Pero hindi ibig sabihin, mali ang ginagawa mo. Dahan-dahang tumango si Daniel. Sa sandaling iyon, naunawaan niyang hindi niya kailangang patunayan ang lahat sa mundo. Ang mahalaga ay alam niyang tama ang kanyang landas. Habang lumalalim ang kanilang samahan, dumami rin ang mga taong naantig ng kanilang kwento. May mga dating walang tirahan na natulungan ng foundation. May mga kabataang muling nagkaroon ng pag-asa. At sa bawat tagumpay, tahimik na nagpapasalamat si Mang Isko. Hindi sa material na bagay, kundi sa pagkakataong muling maging bahagi ng mundo. Ngunit tulad ng lahat ng kwento, may paparating na pagsubok na higit na magpapatibay sa kanilang pagkatao. Isang tawag ang dumating isang gabi, isang emergency sa isang liblib na lugar, kulang sa kagamitan at tulong. Walang pag-aatubili, nagpasya si Daniel na pumunta. At sa kanyang tabi, naroon si Mang Isko, handang harapin muli ang panganib para sa buhay ng iba. Habang bumibiyahe sila sa madilim na kalsada, pareho nilang alam na hindi na sila ang parehong taong nagkakilala sa gitna ng kaguluhan. Ang kanilang mga puso ay mas bukas, mas matatag, at mas handang magbigay. Sa katahimikan ng biyahe, may isang katiyakang bumabalot sa kanila. Anumang mangyari, haharapin nila ito ng magkasama. Madilim pa ang kalangitan nang makarating sina Daniel Villarreal at Mang Isko sa liblib na baryong tinawagan nila ng tulong. Ang daan ay makitid, napapalibutan ng mga punong tila saksi sa katahimikan at hirap ng mga taong nakatira roon. Walang ilaw sa paligid maliban sa headlights ng sasakyan, at sa bawat pag-alog nito, ramdam ang bigat ng sitwasyong kanilang kakaharapin. Pagbaba pa lamang nila, sinalubong na sila ng ilang residente. May kaba sa mga mata, may pag-asa sa kanilang mga mukha. Isang bata ang nasa gitna ng baryo, nakahiga sa isang lumang mesa na ginawang pansamantalang higaan. Hira itong huminga, maputla, at halatang nanghihina. Walang doktor sa lugar,
at ang pinakamalapit na ospital ay ilang oras pa ang layo. Lumapit agad si Mang Isko, walang pag-aalinlangan. Parang bumalik ang katawan niya sa dati nitong galaw. Maingat niyang hinawakan ang kamay ng bata, kinausap ito ng marahan, habang sinusuri ang kalagayan nito, gamit lamang ang kaalamang matagal nang nakatanim sa kanya. Tahimik na nakatayo si Daniel sa gilid, pinagmamasdan ang bawat kilos ni Mang Isko. Wala siyang magawa kundi magtiwala. Sa unang pagkakataon, tunay niyang naramdaman kung gaano kaliit ang kapangyarihan ng pera kapag buhay na ang nakataya. Ang tanging mahalaga ay ang kaalaman, tapang, at malasakit ng taong nasa harap niya. May impeksyon, mahinang sabi ni Mang Isko sa mga kasamang volunteer. Kailangan nating kumilos agad. Walang sigaw, walang drama, ngunit bawat salita ay may biga. Sa tulong ng limitadong kagamitan, sinimulan niya ang agarang lunas. Ang mga magulang ng bata ay nakaluhod sa tabi, tahimik na umiiyak, umaasa sa bawat galaw ng lalaking minsang itinaboy ng lipunan. Habang lumilipas ang oras, unti-unting gumaan ang paghinga ng bata. Ang tensyon sa paligid ay dahan-dahang napalitan ng pag-asa. Nang tuluyang bumuti ang kalagayan nito, isang mahinang ngunit malinaw na iyak ang umalingaw-ngaw, isang tunog na tila musika sa pandinig ng lahat. Napaupo si Mang Isko, pagod ngunit may ngiti sa labi. Tahimik siyang nagpasalamat, hindi sa sarili niya, kundi sa pagkakataong muling makapaglilingkod. Lumapit si Daniel at marahang inilagay ang kamay sa balikat ni Mang Isko. Wala silang sinabi. Hindi na kailangan. Sa sandaling iyon, pareho nilang alam na ang gabing iyon ay isa na namang patunay kung bakit sila pinagtagpo ng tadhana. Ngunit hindi pa doon nagtatapos ang pagsubo. Kinabukasan, kumalat ang balita sa mga kalapit na lugar. Dumami ang humihingi ng tulong, mga matatanda, mga bata, mga inang may dalang sanggol. Kahit pagod, hindi tumanggi si Mang Isko. Isa-isa niyang hinarap ang bawat kaso, tinuturuan ang mga tao kung paano alagaan ang sarili, nagbibigay ng payo na simple ngunit mahalaga. Si Daniel naman ay abala sa pag-aayos ng karagdagang tulong, pagpapadala ng gamot, pagkain, at kagamitan. Sa gitna ng lahat, may isang sandaling napaupo si Daniel sa tabi ng isang matandang babae, na tahimik lang na nakatingin sa malayo. Salamat, mahina nitong sabi. Isang salita lang, ngunit sapat na para maramdaman ni Daniel ang bigat at halaga ng kanilang ginagawa. Doon niya naunawaan na ang tunay na pamana ay hindi ang mga gusali o kumpanya, kundi ang mga buhay na nabago. Pagbalik nila sa lungsod, pareho silang tahimik. Pagod ang katawan, ngunit gising na gising ang puso. Sa opisina ni Daniel, nag-usap sila ng masinsinan. Iminungkahi ni Mang Isko na palawakin pa ang medical missions, lalo na sa mga lugar na madalas makalimutan. Walang pag-aatubili si Daniel. Gawin natin, sagot niya. Hindi lang ito proyekto. Pananagutan natin ito. Mula noon, mas naging aktibo ang foundation. Mas marami ang natulungan, mas maraming kwento ang nabuo. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, may tahimik na takot na bumabalik kay Mang Isko tuwing gabi. Takot na baka isang araw, matapos ang lahat, mawala muli ang lahat ng ito. Hindi niya ito sinasabi, ngunit ramdam ni Daniel ang kanyang pag-aalala. Isang gabi, habang naglalakad sila sa isang tahimik na parke, nagsalita si Daniel. Hindi ka na nag-iisa, sabi niya. Hindi na babalik sa dati. Huminto si Mang Isko at tumingin sa kanya. Sa mga mata nito, may luha, hindi ng lungkot, kundi ng ginhawa. Sa wakas, may naniwala na mananatili. Ang gabing iyon ay naging turning point. Hindi lamang sa kanilang proyekto, kundi sa kanilang mga puso. Ang isang pulubi at isang bilyonaryo ay hindi na lamang magkaibigan. Sila ay naging pamilya, pinagbuklod ng mga pagsubok, ng kabutihan, at ng mga desisyong ginawa sa gitna ng panganib. At habang patuloy ang kanilang paglalakbay, alam nilang may mga hamon pang darating. Ngunit handa na sila. Dahil minsan, sapat na ang isang buhay na nailigtas upang baguhin ang direksyon ng maraming iba pa. Makalipas ang ilang buwan matapos ang sunod-sunod na medical missions, unti-unting namuo ang isang bagong kabanata sa buhay ni Daniel Villarreal at Mang Isko. Hindi nabalita ang pangalan ni Daniel dahil lamang sa kanyang mga negosyo, kundi dahil sa tahimik ngunit tuloy-tuloy na pagbabago na kanyang isinusulong. Hindi rin naalala si Mang Isko bilang dating pulubi, kundi bilang isang lalaking naging simbolo ng pag-asa, patunay na ang dignidad ng tao ay hindi kailanman nawawala, kahit gaano pa kabigat ang pinagdaanan. Isang umaga, inimbitahan si Daniel na magsalita sa isang simpleng pagtitipon ng foundation. Walang engranding entablado, walang mamahaling dekorasyon. Mga taong natulungan nila ang nakaupo sa harap, mga pamilyang muling nagkaroon ng lakas ng loob,
mga kabataang muling nangarap, at mga matatandang muling nakaramdam na sila ay mahalaga. Sa gilid ng entablado, tahimik na nakaupo si Mang Isko. Hawak ang kanyang lumang bag na matagal nang kasama sa bawat lakad niya. Nang magsalita si Daniel, hindi siya nagbasa ng talumpati. Tumayo lamang siya roon, huminga ng malalim, at nagsimulang magsalita mula sa puso. Ikinuwento niya ang araw na muntik na siyang mawalan ng buhay, at kung paanong ang isang lalaking hindi niya kilala, isang lalaking hinusgahan ng marami, dahil sa itsura, ang siyang gumawa ng desisyong nagligtas sa kanya. Habang nagsasalita siya, lumingon siya kay Mang Isko, at sa unang pagkakataon sa harap ng maraming tao, yumuko siya bilang tanda ng pasasalamat. Tahimik ang buong lugar. Walang palakpak, walang sigawan, tanging luha at damdaming hindi kailangang ipaliwanag. Tumayo si Mang Isko, nanginginig ang tuhod, hindi sanay sa ganitong atensyon. Hindi ko ginawa iyon para sa gantimpala, mahinang sabi niya. Ginawa ko iyon dahil buhay ang nakataya. At kapag may kakayahan kang tumulong, hindi ka dapat magdalawang isip. Ang mga salitang iyon ay tumimo sa puso ng lahat. Hindi sila perpekto, hindi rin malaki ang kanilang mga hakbang, ngunit totoo. At sa panahong iyon, sapat na iyon. Pagkaraan ng pagtitipon, inalok ni Daniel si Mang Isko ng mas mataas na posisyon sa foundation, isang tungkuling may responsibilidad at impluensya. Ngunit magalang itong tinanggihan ng matanda. Mas masaya ako sa ganito, sabi niya. Mas malapit sa mga taong kailangan ng tulong. Ngumiti si Daniel. Doon niya muling nakita ang dahilan kung bakit siya humanga sa lalaking ito. Hindi dahil sa galing, kundi dahil sa kababaang loob. Sa paglipas ng panahon, patuloy na lumawak ang naabot ng kanilang gawain. May mga kabataang natulungang makapag-aral na medisina, inspirasyon mula sa kwento ni Mang Isko. May mga negosyanteng sumunod sa yapak ni Daniel, piniling maglaan hindi lamang ng pera, kundi ng oras at malasakit. Ang pagbabago ay hindi biglaan, ngunit ramdam, tahimik, ngunit malalim. Isang hapon, magkasamang naglakad sina Daniel at Mang Isko sa parehong lugar kung saan sila unang nagtagpo. Mas maayos na ang paligid ngayon, may mga ilaw, may mga bangko, may mga taong naglalakad na may ngiti. Huminto sila saglit. Kung hindi mo ginawa iyon noon, sabi ni Daniel, wala ako rito ngayon. Umiling si Mang Isko. Kung hindi ka rin nagtiwala, wala rin ako rito. Nagkatinginan sila at parehong napangiti. Walang kailangan pang sabihin. Ang kanilang kwento ay hindi kwento ng himala, kundi ng pagpiling tumulong, magtiwala, at manatiling tao sa gitna ng isang mundong madalas nakakalimot. Habang papalubog ang araw, pareho nilang alam na darating ang panahong sila ay mawawala rin. Ngunit ang mga buhay na kanilang hinawakan, ang mga pusong kanilang binago, at ang aral na kanilang iniwan ay mananatili. Ang isang pulubi at isang bilyonaryo, pinagtagpo ng isang desisyon, ay nagpatunay na ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa pera, kundi sa tapang na gumawa ng tama, kahit ikagulat pa ng buong mundo. At doon nagtatapos ang kanilang kwento, hindi sa wakas ng lahat, kundi sa simula na marami pang kabutihang ipapasa sa susunod na henerasyon.